Kuda ng kuda, sila'y di mapigilan. Talak ng talak, di rin mapagsabihan. Kaya yan na, ginawa ng podcast, ang Tambalan. Hey! Tambalan na! Welcome to another episode of the Tambalan Podcast, a Spotify exclusive. Malamang kabets will leave the group. Yung nag-isip ka kung paano hindi ako makaka-offend sa mga kabit. Correct. Pero malamang kabets will leave the group. So, eksenang victim ba ito? Or eksenang kabitan? Nako, interesting. Correct, abangan! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Itago niyo na lang ako sa pangalang Jinky. 28 years old, single, at super fan ng Tambalan since birth. Madalas nakikitawa at nakikicomment lang ako sa mga kwento ng Mahiwagang Burnay. Hindi ko inakala na darating ang araw na susulat din ako sa inyo. Sana po mabasa ninyo sa podcast para mapagtawanan ko ang katangahan ko. Ganito po kasi ang nangyari. Kaopisina ko si Manny. He's 35 years old at ikinasal siya last year. Dahil tropa namin siya, nalaman namin na a few months after the wedding, hiwalay na daw sila. Makalipas ang ilang buwan, na-share ko naman sa barkada na hiwalay na kami ng boyfriend ko. That was my lowest. Halos araw-araw kong nagbe-breakdown sa office, sa kotse, sa kwarto, kung saan ako abutan. I started to wonder bakit I was stuck while yung mga kabatch ko may sariling pamilya na at may magandang negosyo. Hindi ko na alam kung ano ang goal ko sa buhay. Sa puntong ito, mas naging close kami ni Manny. I share with him what I am going through, tapos magbibigay siya ng payo na pangmalakasan. We'd hang out after work para magkape at magkwentuhan. Makalipas ang isang buwan, we fell in love. Itinago lang namin sa office at sa pamilya ko. Sinabi ko sa best friend ko at tutol siya nung una. Hindi daw kasi siya naniniwalang hiwalay na si Manny sa asawa. At lugi naman ako kung sa may sabit lang ako mapupunta. Pero dahil mahal ako ng best friend ko, hinayaan niya na lang akong maging masaya. Habang lumilipas ang mga araw, pakiramdam ko, niloloko ako ni Manny. Hindi kasi alam ng pamilya nila ng asawa niya na hiwalay na sila. Sasabihan daw nila kapag okay na ang annulment. Nang tanungin ko kung ano ang grounds ng annulment, wala namang maisagot. Pero dahil laging pinapagaan ni Manny ang loob ko at siya ang aking wonder wall, binaliwala ko na ang lahat ng red flags. Namatay ang mommy ni Manny at pumunta kami ng office mates ko. Nandoon ang ex-wife niya who was acting very normal na parang wala namang annulment na nagaganap. Kahit yung mga office mates ko, they noticed na parang hindi naman sila hiwalay. Napansin ko din na hindi ako masyadong kinakausap at nilalapitan ni Manny. Hindi ko na lang masyadong dinamdam dahil nagpunta naman ako doon para makiramay. Nagkita kami ni Manny pagkatapos ng libing. Habang nagkakape, tinanong ko siya kung ano ba talaga ang balak niya sa akin dahil wala naman akong planong magsayang ng oras. Mahal daw niya ako at pakakasalan kapag lumabas na ang annulment paper. Dahil I was blinded by his love,
Naniwala na naman ako. Masaya kaming nag-uusap when his phone rang. Sabi ko sagutin niya pero hindi niya sinagot. I told him to at least check who was calling and when he did, nakita ko na ang nag-text at ang tumatawag, yung ex-wife niya. Ang dami-dami ding text ni ate girl. That night, I messaged the ex-wife. Nag-usap kami sa telepono at sinabi niya sa akin na hindi naman sila hiwalay. Niyaya niya ako to meet up at nagkita kami sa isang coffee shop. Magkasama pa din daw sila sa kondo ni Manny. Araw-araw pa din daw siyang sinusundo ni Manny sa trabaho. I wondered how Manny managed that kasi after work, kumakain pa kami at nagkakape. Every weekend, lumalabas kami. I felt bad for the wife. Nag-iyakan kami at nag-sorry ako. Manny and I was able to talk after I met with his wife. Nag-sorry siya. Mahal daw niya ako at hindi ang asawa niya. Sa sobrang pagmamahal daw niya sa akin, kaya niya nagawang magsinungaling. Alam daw niya kasing lalayuan ko siya kung alam ko na hindi naman talaga siya hiwalay. Aayusin lang daw niya lahat at ako ang pipiliin niya. It never happened. I was left hanging. It has been 5 months, tambalan. Pero tuwing naaalala ko, ang sakit-sakit pa din. Hindi ko lubos maisip kung bakit nagawa akong lokohin gayong pawang totoo lang lahat ng pinapakita ko. Still, grateful ako sa mga realizations ko after this heart-wrenching experience. I realized na hindi dapat basta-basta nagpapadala sa emosyon. Ginagamit din ang utak at common sense kapag nagmamahal. Importante din na mahalin ang sarili at pahalagahan. Alam ko na yung pag-iyak ay hindi titigil overnight, but I know that one day, I will be able to smile again. It won't happen right away, but it will every little step of the way. Thank you, Nicole and Chris, for reading my letter. Ang inyong tambalanista, Jinky. Hello! Hi sa'yo, Jinky! Alam mo, kahit matindi at kahit masakit at kahit parang ang hirap at kahit naghahalo na yung sipon at luha mo at kahit sawang-sawa na yung mga kaibigan mo sa kakapakinig sa mga pag-iyak mo, 'di ba? Yung ginawa mo pa rin is the best decision. Lagi mong tatandaan yan. Para gumaan yung kalooban mo na kahit naging masakit at kahit naging mahirap, ginawa mo kung ano ang tama. Plus points yan sa langit, 'di ba? So importantatious talaga, natandaan mo yun that you did the right thing. May pamilya eh. 'Di ba? May pamilya yun. Ano pa, actually, feeling ko happily married eh. I mean, baka hindi naman, pero married na one side lang yung talagang nagsasabing hindi na niya mahal. Ganun. Kasi alam mo, sinasabi ko sa'yo, ate girl, yan talaga yung mga yan talaga yung mga linyahan nila. Hindi na ako kasi, hindi na kasi ako sa kanya masaya. Hiwalay na talaga kami. Nagsasama na lang kami para sa mga bata. Mga ganyan. Yan yung mga dahilan talaga nila para maniwala ka talaga. Totoo naman, maniniwala ka. Bakit? Kasi ang daming oras na binibigay sa'yo, parang kay Jinky. Diba? Parang, paano niya na-manage lahat? Diba nga, kapag gusto, may paraan. Pag ayaw,
maraming dahilan. So kung gusto mo talagang mambabae, manlalaki, mababalance mo talaga yan eh. Magagawan mo talaga na lahat ng klase ng kasinungalingan. So ganun po yung nangyayari. So wag po tayong, yung kapag kaganyan, na hiwalay na daw, ano yun muna natin, i-research po muna talaga natin kung totoo yung sinasabing hiwalay na daw. Kasi may daw sa dulo eh. Yung sasabihin na hindi na kami magkasama, ganyan. Naku, alamin mo muna. Kasi talaga sinasabi ko talaga sa'yo, di ba? Nako, may mga sabit talaga yan. But anyways, tapos na yon, di ba? That part of your life is finished. Yung masasabi kong nightmare din yan eh. Kasi isipin mo, di ba? Buti na lang yung misis mabait. Nagkasurihan kayo at nagkaiyakan. Ikaw pala ha, hinahanap ko yung asawa ko, Diba? nawawala kapag araw ng Sabado at Tama. Linggo, kayo pala ang Correct. magkasama. Sa true, Oo. 'di ba? Para kang palaka, bubuka-buka ka, 'di ba? Eto mga palaka pakainin ko sa iyo. Alam mo yung mga ganon? May baong palang pala kayong legal. Syempre, 'di ba, sa galit, 'di ba? Yung mga Oo. palakang lason. Oo, yung Diba? yung mga kadiri talaga, yung mga talagang Hindi nakakain, Oo, ganon. yung magkakakulugo ka talaga ng bonggang-bongga na talagang wala ng space para magkaroon ng additional pangkulugo, ganon. 'Di ba mabuti? Ang swerte mo eh. Ako, I would say na kahit naging masaya ka kay Manny, in a way nightmare din 'yan kasi it could have been worse. Ibig sabihin yan nga, pinakain ka ng palaka, 'di ba? Bigla ka na lang Hinubaran sa daan, di ba? correct. Sinabunutan, inaway, Sa tapos true. may dala pang mga kasama. Tama. Di ba yung legal na asawa at pinabugbog ka? Posible ding mangyari yun. magkapahiyaan at ipinatulfo ka. Alam mo yung mga ganun. Kalad ka rin ka sa daan, tapos i-video ka ng maraming Correct. tao. Sa Sasabihin true. sa'yo, kabit ka. Tama. Diba? Tapos walang Nahiya ka, walang ganon. kakampi sa'yo, walang maniniwalang hindi mo alam. 'Di ba? It could have been that eh. Ganon siya katinding nightmare kasi kahit saan mo pagbalik-balik ta rin, may asawa talaga. 'Di ba? Hinahatid-hatid sundo pa. Kahit ka-plastikan man yun, hatid sundo or whatever, they're together. So may asawa talaga. So it could have been worse. Maswerte ka pa nga, nabigyan ka ng chance to say sorry to her. 'Di ba? Nabigyan ka ng pagkakataon na humingi ng tawad kasi hindi mo talaga alam at Yes. at that point victim ka talaga eh, 'di ba? Ikaw ay victim of love. Ganon. Yun talaga, ikaw yung perfect na example noon. So, now that it's finished, that nightmare is finished, 'di ba? It's time to really move forward. Hindi naman mabilis. Talagang matagal talaga yung mga ganyang moving on, lalo minahal mo talaga, tas may pagsisisi ka sa sarili, may pagtanga ka sa sarili, 'di ba? Na parang ang talino ko naman, 'di ba? Parang ang dami namang red flag pero hindi ko pa rin tiningnan. May mga Totoo ganun yun. talaga. Pero pag mag-dwell ka talaga diyan, mahihirapan ka talaga to move forward. Ulitin ko, tama yung decision mo. May asawa eh. Yun pa lang, sapat na yun eh. Oo. Sapat ng dahilan yun para mas madali ka makamove on. Siguro nahihirapan ka makamove on kasi nga, yun nga, nung huli kayo nag-usap, may promise pa rin si Guy. Correct. Nagagawan ko naman talaga ng paraan. Gusto ko na talagang hiwalayan at ikaw ang pipiliin ko sa bandang huli. Pero sabi mo nga, wala namang nangyari. At wag mo nang hintayin pang mangyari yun. Yes. Kasi lalo lang mapuprolong yung agony. Lalo lang matatagalan yung pag-move forward mo or pag-move on mo. Sapat ng dahilan yung malaman mong sila pa ng asawa nila. At habang sila pa ng asawa nila, wala kang karapatang umentra. Wali. Yun ang pag nilagay mo sa isip mo yun, mas madali yung pagtanggap na hindi ako dapat tumeksena. Correct. Diba? At Na saka- magkaroon na ako ng sarili kong buhay at Tama. kalimutan na siya totally. At magkaroon ka ng sariling karelasyon. Yes. Na marirealize mo kapag ka-compare mo sa isang nakasabit ka lang, iba pa rin yung feeling na alam mo nga, pwede kang mag-declare sa buong mundo. Hindi ka dededmahin kapag ka may okasyon. Katulad niyan, yung mga kamatayan. Di ba? Okasyon yan eh, na pinupuntahan. Dededmahin ka talaga kapag ka syubit ka lang. Totoo yan. Pero kapag ka makipagrelasyon ka to somebody na na talagang at saka nagka-boyfriend ka naman na, 'di ba? At alam mo yung feeling ng walang sabit. Totoo. Alam mo na 'yun, 'di ba? Hindi na namin dapat i-explain. Ito yung sasabihin namin sa'yo, no? Para mas madali kang makamove on, huwag kang manghinayang dahil wala ka namang panghihinayangan. In the first place, may Wala. asawa. Hindi siya sa iyo eh. Oo, hindi siya sa'yo. Hindi siya pwedeng maging sa'yo kasi committed siya. May asawa siyang tao. So, anong panghihinayangan mo doon? Wala. Sabi ng mga kabet, ulit-ulit. Ulit-ulit yung sinasabing, kasi may minsan- asawa siya. Ulit-ulit talaga, tambalan.
Kasi minsan Oo. alam natin pero hindi lang natin isinasaisip mabuti. Tama. Hindi lang natin isinasakatuparan, meaning hindi lang natin ina-apply. Alam nating mali. Yung katotohanan na alam natin pero hindi natin ginagawa, nasa isip lang natin siya. Tama. So this time gawin mo, kalimutan mo na talaga siya. 'Di ba? Wag mo dumaan lang siya sa buhay mo para may iturong lesson. Correct. Kung tutusin, may gain ka nga dito because of the lessons. Oo, next time mas careful ka na. Yes, magre-research ka na. Correct, mag-uusisa ka na. Huwag ka nang padadala sa mga promises. Oo. Huwag kang padadala sa emosyon. Tama. Next time, suriin mong mabuti yung tao mong makakarelasyon. Correct Di ba? ka. Huwag magpapadala sa sinasabi. Kasi totoo yun, maraming matatamis ang dila sa mundong ito. Mapapaniwala ka ng kasinungalingan. At hindi lang yan, Kabisyo. Hindi lang yan in terms of relationships, in Yes. terms of love. Maraming nasa scam kasi marami po ang madaling maentay sa matatamis na dila. Yes. 'Di ba? Yung mga promises na ganyan. So bago ka rin mag-invest, i-research mo muna, totoo ba 'yan? Mayumaman na ba talaga diyan? Gaano na ba talaga ito katagal? Correct. Yan, yung mga ganyan na bago ka sumabak diyan. Kasi nga gawain nila yan eh. Yung mga gusto mga bet, gawain nila na matatamis ang dila nila na mapapa-oo ka talaga, maniniwala ka. Yes. Ganon din yung mga scammer. Kasi yung ganyan na nangangabet it's a form of a scam. Scam yan, it's a prank, Oo. diba? It's a prank. Hindi naman pala 100% ang pagmamahal ko sa'yo, diba? It's a prank, diba? Ano yan. Totoo. Na-scam ka emotionally. Correct. Diba, isipin mo yun, napaniwala ka ng gano'n, na nag-invest ka ng matinding emosyon. Tama. O sa susunod, magiging maingat ka na. At Correct. yun yung bagay na dapat mong ilagay sa isip mo kasi nakagain ka ng napakaraming lesson mula sa experience na to. Yes, yun Wala ang kang maganda panghihinayangan, doon. instead nakagain ka dito. Dapat ganun yung mindset mo. Tapos alam mo, yung tungkol doon sa kaibigan, at dahil best friend, sinuportahan niya na lang ako, ganun. Minsan sisisihin natin sila, pero minsan hindi na rin. Kasi ayaw na lang makialam, 'di ba, sa ganun. Kasi ako, partner, di ba, naranasan ko yan. Yung walang nagsabi sa akin. Na parang, okay, hindi lang yung basta walang nagsabi sa akin na marami pala siyang girlfriend. Isipin mo yun. Oo, parang, Nanahimik at kasama, na lang sila? correct, kasama ko sila, Kasama ha? sila sa pang-scam. True. Isa silang organisasyon ng mga Accessory sila to the Oo, correct. crime. Isa silang grupo ng mga estapador. Alam mo yun? Kasi isipin mo, marami palang ibang girlfriend, hindi ko alam. Pero kasama ko silang gumigimik kapag meron akong problemang nararanasan with my boyfriend. Sila yung mga iniiyakan ko, 'di ba? Mga ganun yung mga eksena partner. Tapos biglang malaman lamang ko, alam pala nila from the very beginning na meron palang ibang girlfriend, na may iba. Alam mo yung parang siguro na-imagine ko, okay, Thursday magkakasama kami, Friday iba yung kasama, 'di ba? Tapos hindi alam, minsan ganun kaya nga, minsan di mo sila masisisi, pero sa totoo lang, 'di ba? Kung talagang tunay na kaibigan, magsasabi ka din sa kanya. Totoo. Sasabihin mo sa So, kanya na mali yung ginagawa mo, kawawa naman yung tao. So, hindi mo sila kaibigan, di ba? Hindi. Napagtanto mo. Correct, Di ba? Sa madaling napagtanto salita ko. na. Hindi ko True. pala kayo mga kaibigan. Sa true. Di ba? Kasama kayo sa panloloko sa akin. Mga langhiya kayo. Tapos ang katwiran nila ganito, partner. Syempre, ganyan yung linyahan ko. Hindi ko naman pala kayo kaibigan. Yan, Diba? yan. Nilibre ko pa kayo kahit wala akong pera. Pinangutang ko pa yung panlilibre sa'yo. Ganon. Ang katwiran nila, masaya ka eh. Pipigilan ka ba namin kung masaya ka? Oo nga, masaya. Pero kasi hindi ko alam. Mabuti kung masaya na alam ko, ibig sabihin, it's my choice. Choice ko na maging kabit, masaya ako, wala na kayong pakialam. Kung alam mo na niloloko, tapos, 'di ba, tuloy pa rin, accessory to the crime. Sabi ko talaga, promise, sinasabi ko sa inyo, kapag kinuha kayo ni Lord, di ko sure, 'di ba? Kung makakapasok, charot, de. Alam mo yun, Wala kayong stamp na Oo, kabutihan. wale. Di ba? Diba? Pag nilagay sa sensor na gan, di ba? Oo, sa mga, correct. pag may entrance, may sensor dito, hindi mo alam minsan yun kung ano yung tinatak sa'yo. Tama, Nakita na, nakalagay X doon. Correct. Ibig oo. sabihin Makasalanan, nun, accessory to the crime. Yun, triple X pa yung correct. nakalagay Ang dami kasi doon nakasulat. pinapanood mo. Correct. Iba na pala. Iba na pala. Hindi, dumagdag pa yun. So, ang dami na kasalanan, Ang dami puro na. X. Oo. Pag nilagay doon sa sensor sa black light, kung Correct, tawagin, mas oo. makitang ganun. Ang Check, daming pasok ka X, 7. oo. Sa'yo 3 X agad. Oo, tingnan Ay, mo marami-rami yun. So, ibabalik ka nako. sa ilalim. Sa true. Di, babalik ka sa lupa para magbago ka. Ayan, oo. Para pagdating ng panahon Pero na ready bilang ka aso na. na. Ay, nako. Buti pa nga aso cute partner eh. Oo. Bilang alikabok ka. Ganon.
Yung hindi mo alam kung anong asay-say mo sa world. Ganon. Charot lang. Ibig sabihin, talagang hindi po maganda din yung sinusupport po natin yung yung maling ginagawa. Wala lang, Tawag parang doon pangungonsinti. oo, kinukonsinti mo eh. Alam mo na ngang mali, okay lang. And that's sin of omission. Ayun na naman, may singit lang yung mga, hindi feeling ko, parang you omit or yung parang, yung yung mga magagaling, edi kayo na magagaling kayo. Pero ito lang understanding ko, yung sin of commission, you actually committed it, di ba? Pero yung sin of omission, alam mo naman na mali, pero you still opted, inumit mo opted na hindi sabihin. Or gawin pa rin kahit mali. Ganun. So, yun yung naalala ko, yun yung best friend ni Jinky, di ba? Yung charges against you. Oo, yun yung dahilan kung ba't may ex ka sa mo. Sa heaven. Correct, ganun. Hindi, pero mapagpatawad naman ng Diyos. Hindi naman kami para kami ang mag-judge, no? Dahil, sabi niya pala decision correct. Kayo na naman ba sekretary ng Hindi, Diyos ngayon? judgmental lang talaga kami. Judgmental ng mga makakasalanan, ganyan. Pero yun, talagang sadyang hindi dapat sinusuportahan. Kasi in the end, baka ikapahamak ng kaibigan mo, ikapahamak mo rin. 'Di ba? Sa totoo lang ikakapahamak ng lahat. Wala lang, tiningnan ko lang dun sa angle ng best friend na hindi rin nagsabi. Pero yun, again, ulitin lang po namin na Jinky you made the right choice. Okay yan. And dun sa mga kabisyo natin na nakaka-notice ng red flag, wag po natin i-disregard yung mga red flag. Ang hindi ko makakalimutan na isa sa mga red flag ko, partner, yung hinahatid ko lagi, tas hinahatid ko lagi. Tapos yung sabi niya, wala daw babae sa bahay nila. Pero pag hinahatid ko siya sa sakyan, ako nagdadrive may nakasabit na bra. Ako may nakasabit na bra. Walang babae sa kanya. May nakasabit na bra. Ba't ganun? Ano sabi niya? Hindi ko tinanong partner. Pero, lang ako, parang, pero in my mind, bakit? May something. May something. Pero ganun, tinuloy ko pa rin na katulad na isang beses napunta ako sa CR niya. Pagtingin ko may panty liner. Ba't may panty liner dito? Sabi niya, Mali mo nagpa-panty liner siya, di ba? Sinetest siya, ito pala pakaramdam pag may panty liner. Sarap pala ng feeling or uncomfortable pala. 'Di ba? Yung mga ganon. May mga, tsaka ugali. May mga red flag po na mga ugali So, wag po nating i-disregard yun. Sana dun sa mga kabisya natin na na mahilig magbasa ng libro. Sana hindi nyo pa ito nabasa kasi magsa-spoiler ako. Meron akong kakabasa lang na novel. Sino ba? Colleen Hoover, yung author. It Ends With Us. So, ang title is It Ends With Us. So, akala mo normal love story lang siya. Pero ang eksena dun, partner, yung bida dun sa libro, meron siyang nanay. Yung itong bida na ito, all her life, childhood life, nasaksihan niya yung abuse ng tatay doon sa nanay. Physical abuse. Tapos, lagi niya iniisip... Yung nanay nang-abuse sa tatay? Physical abuse, ano ba sabi ko? Tatay, ina-abuse ng tatay yung nanay. Oo. So, yun. Pero yung tatay niya mabait sa kanya. Alam mo yun, ang ginawa ng nanay niya is, pinakita niya yung good side ng daddy. Na parang, kahit anong gawin sa akin ng pang-aabuso or whatever, lagi mong tatandaan tatay mo yan. So, naka-establish siya hindi naman masyadong good relationship, pero na-establish siya as a father. Na mabait naman, na pagka hindi mainit ang ulo, hindi naman nananakit, ganon. Pero nakita niya talaga yung mga extreme levels ng pananakit, yung mga hinahampas sa hood, nagiging duguan and all. Ganon. Trauma. Sobrang traumatic yun pati for her, for the child. And later on dun sa dulo, it was actually based on a true story. So yung bida na ito, di lumaki na, tumanda na, 'di ba? So nung sa kanyang pagtanda, syempre meron din siyang mamimit. Meron siyang na-meet parang almost perfect neurosurgeon, yan, 'di ba? Parang tas pangmalakasan sa bed partner, yun yung mga scenes parang Kung pinapanood mo, bold pala to. Hindi bold. Book siya. Hindi pinapakita doon na parang kumbaga, ibig sabihin, siya talaga, yung what more can you ask for? Parang ganon, parang neurosurgeon, may itsura, mayaman, magaling humalik, magaling sa lahat ng aspetong parang ikinamatay mo sa sobrang sarap, ganon. Ganon yung pagkakadescribe ng author doon sa lalaki. So, may isip mo talaga, anong mali dito sa taong to? So, one day, nag-init yung ulo nung guy.
nag-init yung ulo ng guy, 'di ba? Tapos hindi na malayo ng guy na na-hit niya yung girl, yung bida. So yung babae nagulat siya kasi naalala niya yung nanay niya. Naalala niya yung eksena ng nanay niya. Pero hinayaan niya lang muna the first time. Tapos, the second time, hinayaan niya lang din. Kasi nga, mahal niya, sayang, 'di ba? Alam mo yon, pero red flag na yun eh. Bakit ko kanikwento? Kasi ang sinasabi ko dito, red flag siya. So, Nasaktan. Oo, nasaktan ka physically. Yung susunod na eksena partner, hindi ko alam kung, I think the third time, doon na siya talagang lumayo. Kasi ang sabi nung guy, hindi kita tinulak, pero ang natandaan niya, tinulak siya sa hagdan eh. Parang basta naging duguan Sa siya. laglag, isipin mo, 12 Oo, steps yun, nalaglag correct, bigla. nalaglag. Tapos meron siyang kailangan siyang tahiin. So, ganun. Tapos, pero ang sabi nung guy, hindi kita tinulak ha, nahulog ka. So, ngayon, itong bida, pumunta sa nanay niya. Sabi niya, nanay, ano ba talagang dapat kong gawin? Naging Tagalog, di ba? English pero naging Tagalog. Nay, ano ba dapat kong gawin? Oo. Tapos sabi niya, alam mo anak, Sabi Oo. ng nanay, anak, tagay mo, tagay muna tayo. Para mas masarap ang usapan. Oo, ganon. Mahaba-haba. Sa true. So sabi nung nanay dun sa anak, you know what you should do, which is, take note of that red flag. Sabi niya, in-explain niya yung nangyari sa kanya. Dati, kasi ganyan din ako sa tatay mo eh. Mahal na mahal ko siya. So, natetest ko yung limit ko. So, kunyari, unang beses sinampal ako, hindi, galit lang siya noon, mainit lang yung ulo niya, may problema. Mahal ko siya, hindi niya to ulitin. Yung kaya ko. Yung susunod, yung sampal may kasama ng tadyak. Anong sabi niya? Hindi. I can still make it. Okay pa to. Mahal niya naman talaga ako. Kasi on occasions na okay siya eh. Hanggang sa hindi niya na na-realize na sobra niya nang ine-exceed yung kanyang limit, na dinisregard niya na lahat ng red flags. Binubugbog na pala siya, kinakaya niya pa rin. So yun yung sinasabi ko. And in the end, yun nga, hanggang sa namatay yung asawa na binubugbog siya. So yung bida sa pelikula, ay bida sa book partner, kahit na gaano ka-perfect yung neurosurgeon, had to let go. Kaya nga it ends with us. Ang ganda nung line doon nakalagay doon na break the cycle, break the pattern or break the cycle before the cycle or pattern breaks us. Kaya it ends with us. So yun yung mahalaga. Yung wag po nating i-disregard yung red flags. Kasi ang mangyayari dyan, pag dinisregard mo yung red flag, yung alam mo meron pero hindi mo panansin. Sabi diba? niya, yellow kasi yung nakita ko, hindi red. Dahil ba Okay lang naka-yellow yun. ako ngayon? Hindi, kung di red na nakita mo, yellow nakita mo, magpa-check up ka, hepatitis yan. Pa-check up ka, colorblind Pa-check ka na. Correct, 'di ba? May problema tayo sa ating ophthalmologist na po agad 'yan, 'di ba? Pero totoo 'yan kasi ang daming nagdi-disregard ng red flag partner ha. Tapos akala nila okay lang. Hindi, sige, okay lang. Pero may red flag talaga. Tapos in the end ang mangyayari dito, it breaks us kasi we allowed the pattern, 'di ba? Yung pattern ng red flag, you allowed that pattern, 'di ba, in your life. So bago mo pa i-allow yan to break you break it first. Mahirap mahal mo ako ba partner, kaya ako nga dinescribe ng maigi kasi ako partner, parang mahal ko na yung bida Isipin mo, neurosurgeon, ang tangkad, ang yaman, binigyan siya ng apartment, ang sarap, 'di ba? Parang ano pang hihilingin mo dito? Ang sharp ni kuya, 'di ba? Parang abs na pang malakasan. 'Di ba? Maano ka talaga, you will be blinded Pero may red flag. Nambubugbog kapag umiinit ang ulo, nanunulak sa hagdan kapag Mura ka pa, diba? Oo, 'di So, ba? yung mura na nga lang, 'di ba, yung malulutong na mura sa iyo kahit hindi ka saktan physically, 'di ba? Yung emotional, 'di ba, emotional Damage, abuse, yung mental oo. abuse na ginagawa sa iyo. Correct. That's already parang a ground for you to think about na parang these are red flags. Tama. Oh. Maganda yung kwento na yon, yung shinare mo, partner. And ganun din sa kwento ni Jinky. Kung bakit ka nariyan sa sitwasyong ito, hindi mo pwedeng i-blame lamang kay do sa guy. Diba? Na parang nabiktima ako. Oh yeah, you were once a victim, pero remember, may contribution ka din dito kasi you allow it to happen. Hindi mo na break yung pattern yung sinasabi ni partner. Correct. Hindi mo na break. Remember, ang isang sitwasyon, it's always a two-way street. Tama. Hindi pwedeng isa lang yung gumagawa ng
ng mali. May contribution ka dito kasi kung nakita mong mali in the first place, you Correct. allow it to happen. Tama. Diba? Yun yung sinasabi natin na pattern. You allow it. Yes. Parang yung correct And ka. in that case, you are also making contribution, Yes. di ba? Totoo. Para ma-prolong yung mistakes na yon or yung red flags na yon. So again, it's always a two-way street. Hindi pwede, kasalanan niya. In the first place, alam mo na, hinayaan mo lang. Oo, kasi nga partner, alam mo parang in a way, masasabi talaga natin kasalanan mo yan kasi two-way street, you allow it to happen. Pero sometimes, meron talagang, scientifically, meron talagang eksenang ginagawa sa utak natin na hindi tayo nakakapag-decide ng tama. Parang iba na yung levels ng hormones, may mga chemical imbalance na, kaya kaya nga sa unang beses, or pangalawa, sige, i-max na natin sa dalawa, di ba? Na makita mo yung red flag na yun, i-break mo na agad. Para hindi natin masabing talagang totally, hindi, hinayaan mo eh. Bugbog sarado ka na nga ilang taon, hinampas ka sa kotse, okay Pinilipad ka lang. dun sa Correct. makina ng kotse, diba? Tama, tas Siniling okay ka lang. dun, tas Correct. Diba? Baguhan Okay ka lang, mahal ko naman. Naghiwalay na yung bagang mo sa mga ipin mo, pero okay lang kasi mahal ko naman. Sayang naman yung relationship ko sa kanya, maraming taon, or sayang naman kasi sikat siya, popular siya, or ang gwapo niya kasi, 'di ba? Yung mga ganun, or ang ganda-ganda niya kasi, parang people will die to have 'di ba, to have this kind of girlfriend or wife. Pero alam mong ang daming red flags. So break the pattern before the pattern breaks you. Iba yun eh. Iba yung red flags minsan dinededma talaga natin. Maganda yun eh. You write it down na pag sobrang dami na, then makita mo ay, 'di ba, hindi ko na pala dapat i-tolerate. Correct. Although depende rin, may mga tao kasi obvious naman talaga sa relationship hindi maiiwasan na magkaroon ng sakitan. May mga taong talagang kayang i-tolerate yung mali nung isa. Diba, minsan nga kinukonsinti pa nung isa kahit alam niyang mali yung ginagawa ng di ba, ng partner o ng asawa. Kasi may mga ganun eh. May yung parang you are trying to save the relationship by accepting those mistakes, di ba? Parang kahit na alam mo nagkamali na yung tao, tatanggapin mo pa rin because you love that person. Oo naman, totoo, hindi natin Diba? tatanggalin And yun It's all but normal Yes. sa isang relationship. But if it's beyond parang yung tolerance mo, yung Correct. threshold ng tolerance Tama, yung mo, limit. kapag lagpas na doon, napiling mo talagang abusado ka na, and then that's the time you make a decision. Red flag yun. Yun na yung Yes. sinasabi nating red flag. Correct. Yun. Huwag naman yung tipong, pangit niya magluto ng ulam. Red Oo, flag. hiwala yan, di ba? Ay, hindi naman marunong plansya ng damit. Oo, Red flag. correct. Depende. Hindi maganda yung sukat ng pagkaka-fold niya ng 3/4 niya, di ba? Red flag. Hindi lagi ganun. siyang late sa usapan, red flag ulit. Diba? Hindi ganon. Yung extreme level, kasi tama ka partner eh. Parang, it's but more normal to make mistakes. We're all human, di ba? At saka hindi talaga tayo perfect. Yes. Ganon. Pero iba yung sinasabi nating red flag. Yung alam mo, you should know eh. Red flag talaga Oo, yun. physical. Tampalin ka, tadyakan Correct. ka. Emotional, yung verbal, red flag yun. Red Oo, flag din minumura ka talaga yun. lagi. Correct, 'di ba? Tapos yung dinuduldul sa yung kahinaan mo, yung mga ganon, mga red flag po 'yan. Ikaw you pray over it. Basta mararamdaman mo naman 'yan if something is parang if your heart is not at peace, there is something wrong. Lagi mong tatandaan 'yan. Oh, ayan ha. Totoo yun. O Jinky, sana naman na happy ka sa pagpa-podcast namin ng iyong kwento. At sana ma-happy ka na rin real soon. Alam mo, hindi man advisable, pero nakakatulong din talaga ang love on the rebound. Napag-usapan din natin yan dito sa ating podcast. Diba? Nakakatulong you'll try to move on by finding somebody na malay mo, 'di ba, makatuluyan mo pa talaga, love on the rebound lang, 'di ba? Finding somebody na kakaaliwan mo, 'di ba? Para lang kasi ako ganun ako partner eh dati. Parang ayoko mawalan ng jowa kasi ayoko masaktan na matagal, 'di ba? Parang nasaktan ako, pero gusto ko Parang naramdaman mo pa ang pangit-pangit. Oo, parang ganun. Oo, may mga ganun. ganun. So, jowa ako agad, parang ganyan. So, it's helpful. At kung ayaw mo ng ganun dahil traumatized ka pa, then other means para to take your mind off money. Diba? Ganon. Oh, good luck to you, Jinky. Good luck sa Hindi iyo, lang naman, hindi lang naman, correct ka. Pag-move on mo. True, hindi lang naman ikaw yung naka-experience niyan, marami na ring iba at naka-move forward na sila. So, ibig sabihin,
kaya mo din yan. Salamat sa iyo, Jinky, for sharing your story with us. At kung ikaw ay may kwento na gusto mo ring i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. Muli ako po si Nicole Ayala At ako naman si Cambio King Chris Chuper. na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay na mariba. Yun!